Hindi talaga maiiwasan sa isang Kristiyano o ang isang bisitang tulad mo na matukso. Isa kasi sa kahinaan ng mga kabataan ang katuksuhan, lalo na kung pag-ibig ang pinag-uusapan. Marahil ilang beses na rin tumulong iyong mga luha sa mata habang nakaluhod ka at sinasambit ang mga katagang Lord, hindi na muling mauulit pa. Mga katagang pag-ibig ang pinagsakian at pinagmulan ng pagkasira ng katapatan. Kapatid, gusto lang sabihin at ipaalala ng Panginoon sa iyo na huwag mong samahan ang kamaranalan ng katapatan mo dahil ang tanging hangad naman ng Diyos sa iyo ay pagpapala mula sa pagiging tapat mo. Ang titulo at nilalaman ng tulang ito ay hindi lamang sa aming mga Kristiyano, muli pati na rin sa mga bisitang tulad nyo. Pagpapakatapat na gusto ng Diyos sa ating lahat. Habang mga young people pa lang tayo ay magpakatapat na tayo. Huwag na natin hintayin yung oras na kung kailan huli na ang lahat, tsaka lang tayo magpapakatapat. Kaya hanggat maaga o hanggat may oras pa, tanggalin na natin sa sarili natin ang huwarang pagpapakatapat. Pagkus, ipalit natin dito ay paglilingkod ng tapat. Sabi nga ng Diyos sa Biblia, sa Job Kapitulo 31, versikulo 6, timbangin ako ng matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Mga kapatid, kasi tayo bilang mga Kristiyano, dapat buong puso tayo nagpapakatapat kay Kristo. Kasi hindi tayo totoong Kristiyano kung tapat tayo, pero may kahati ang Diyos sa pagiging tapat mo. At para sa mga bisitang nakikinig ngayon, at bago kilala ang Panginoon, piliin nyo ng magpakatapat hanggat maaga pa. Pagpapakatapat na ipakita natin sa harap niya. Tuwag nang gumaya pa sa mga miyembrong sinamahan ng kakarnalan ang katapatan. Mga kapatid, hindi lang naman pagpapakatapat sa Diyos ang kailangan nating lakaran. Kasama na din dito ang relasyon mo sa Panginoon. Nasa tuwing may pupuntahan ka, dapat palagi siyang inuuna. Tulad nga ng nasa titulo ng tula ni Sister Mariela, paninindigan. Kaya kung talagang tapat ka, dapat may paninindigan ka. Sabi nga ng Diyos sa Biblia sa mga awit, Kapitulo 26, versikulo 11, ngunit tungkol sa akin, nilalakad ako sa akin pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Mga kapatid, lumakad tayo ng totoo at magpakatapat ng wasto sa harap ni Kristo upang ang pagpapala ay siguradong matatamo. Kaya kapatid, kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mapigilan na samahan ng kakarnalan ng iyong katapatan, kapatid, gusto ko lang na iyong malaman na lumalago ka sa hindi wastong paraan. Mga kapatid, sana'y lakaran natin ang titulo ng tulang ito dahil ang pagpapakatapat sa harap ng Panginoon ay maaari nating halimbawa sa susunod na henerasyon. Isang malaking pribilehiyo na makatayo muli ako sa pulpito at ipamalas ang binigay niyang talento. Siya lamang ang aking ipapaksa hanggang sa kahuli-hulihan kong tula. Pangalan niya lamang ang aking itatakdang. Muli, ako nga ho pala si Sis Mika, isang makatang nagpapaalala na nagkamali ka man sa pagiging tapat mo ngayon, palagi kang papaalalahanan ng Panginoon upang bumangon. To God be all the glory.